Again, uulitin natin, lahat naman talaga ito ng mga nabanggit na ito are all just allegations as of now. Pero naiintindihan namin where you're coming from. Kasi nga, para sa inyo, key witness ito. Pero uncooperative. Pero para po sa inyo, base dun sa mga narinig ko, para bang tama, hinahayaan ng ICI na mangyari ito? At hindi mo lang nabanggit, doon din sa mga balita sinasabi, pangatlong beses na nga po ito na hindi niya pagdalo dahil may sakit pa rin daw. Pero yung med certificate to follow. Paano kaya yung ganun? Yan ang nakakagalit, no? Gagaya ng nabanggit natin, 'di ba, kahit sa mga ordinaryong manggagawa, kapag ikaw ay absent, hihingan ka ng certification na bakit ka umabsent, 'di ba? So dito dapat mas mahigpit kasi pera ng bayan na nakataya dito at saka paulit-ulit na eh. 'Di ba, parang may duda na tuloy ang taong bayan. Ano ba, may niluluto ba sila or kinakausap pa si Yusek Bernardo para piliin lang ang mga tao na ididiin niya? So ayaw natin mangyari yun, at habang tumatagal ito, lalong lumiliit ang tsansa na malalaman natin ang totoo. Kasi ganun yan eh, habang tumatagal, baka ang mangyari niyan, kumbaga scripted na yung sasabihin ni Yusek Bernardo. Lalo pa at hindi nga naka-livestream. No? So sabi nga kanina ni Manong Ted, bulag ang taong bayan sa nangyayari sa ICI. Tapos I think last week or 2 weeks ago ba, last week yata, no? I think someone from the US Embassy visited ICI. Aba, nauna pa yung embahador ng US na malaman kung ano nangyayari sa ICI kaysa sa atin, no? So delikado ito. Baka mamaya may interference na rin ng mga dayuhan. Pero sa atin ang basic issue talaga, mukhang hindi nagagampanan ng ICI yung kanilang sinasabi na tungkulin nila na mabilis na imbestigahan ito. Kaya mukhang sa taong bayan din nakasalalay ang patuloy na protesta at pangangalampag. Kaya babanggitin ko na rin, tuloy po ang mga plano natin na magkaroon ng malaking kilos protesta ulit sa November 30, araw ni Bonifacio. Na nag-uusap-usap na po ang iba't ibang grupo kaugnay nito. Kaya sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para imbitahan ng mga nanonood, mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Magsagawa po tayo ng mga aksyon sa November 30. Kung hindi tayo makakapunta dito sa mga aksyon sa Metro Manila, sa ating mga lugar magsagawa tayo. Kahit sa bahay, pwede tayo magsagawa ng sariling aksyon na pakikisimpatya sa nangyayaring ito. No? So pagbibigay diin sa laban natin sa korupsyon. No? Sa November 30, araw ni Bonifacio, and holiday naman. So sana mas maraming kababayan tayo ang makapunta. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!